Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman na mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksang hatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kada linggo, dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom D, Mr. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! It's a new day. Good morning. Hoy, musta ho kayo mga kasama? Wake up. Musta Joy? Good morning. Good morning kasamang body, good morning sa lahat ho ng ating mga tagapakinig. Ayan, lalo na ho sa mga from the Ilocana ho dyan na imbag nga aldaw. Iti Sunday, kada kayo amin. At sa lahat po na iba pa mga nasa Metro Manila na galing ng iba't ibang probinsya. Good morning. Tulad po namin dalawa ni Joy, kami po ay nagagalak, natutuwang makasama namin kayo. At katulad namin, sigurado kami nag-enjoy kayo kahit papaano dahil Sunday na naman. Kahit papaano, walang trabaho sigurado. Diba? Day off naman siguro ang mga Sunday para sa puso nyo. Ayan. At saka magandang panahon, napakagandang panahon today. Ha? Ang ganda ng weather. Sarap talaga nga mag-banding kapag ganitong maganda-ganda pa ang panahon kasamang body. Totoo yan. Kako, para tayo nasa Boracay nito. Wow. Ang ganda ng sky. Blue na blue. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng mga taga Metro Manila. 17 syudad, tama ba? Yes. 16 at isang town. Empateros. Katulad po ng dati mga kasama, dire-diretso na po tayo sa programa. Iniimbitahan po namin kayo. Marami kayong mga kaparaanan pwedeng gawin. Napakalalim naman. Mga pamamaraan, mas malalim pala. Para maging kapanalig. Ayan. Kapatid, kasama namin sa programa. Ang aming po mga detalye na pwedeng tawagan sa landline muna kasamang Joy. Ako na magsimula sa 882-2371. At pwede pa rin ho sa 882-2374 882-2376 o 882-2378. Pwede kayong kumonek sa amin anytime ha mga kasama dyan sa mga lines na yan. At siyempre sa cellphone numbers, tatlo ho itong available today. Unahin natin ang Smart sa 0921-431-1044. Para naman ho sa Sun, 0923-911-8899. At sa Globe, 0927-863-7771. Text po kayo dyan mga kasama ng tanong, pabati, komento o ano pa mang bagay-bagay ang inyo pong ipararating pwede. Ayan, pwede din ho yung mga magbo-birthday, mag-anniversary, mag-nursery, o ito yung mansary. Ayan, pwede po yan. Anytime. Meron pa sa Twitter, follow us at goodmorning_ capital letter MM. At syempre, andyan din ho ang ating Gmail sa Good Morning Metro Manila. Dire-diretso ho yan at gmail.com. Hindi ko pa napapasyalan si EP natin, executive producer Jen, yung may nag-i-email pa ba sa atin? Sa Gmail. Meron pa. Marami pa rin hilig. Uso pa rin. At sa Facebook mga kasama, friends ho tayo sa good.dcxl at facebook.com. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! At unahin natin ang mga good news sa Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na.
Magsasagawa po ng malaking job fair ang lungsod ng Caloocan. Ito ay bilang selebrasyon ng lungsod sa ika-51 taong pagkakatatag ng syudad. Aba, happy 51st anniversary lungsod ng Caloocan. Good morning! Gaganapin po mga kasama sa darating na Pebrero 19, Martes po yan, yung Mega Job Fair sa harapan ng City Hall, Main, na matatagpuan sa may A. Mabini Street at sisimulan po alas 8 ng umaga at magtatapos naman yan bandang alas 4 ng hapon. Sa darating naman na Pebrero 27, Miyerkules, magkakaroon din po ng Mega Job Fair sa City Hall Annex sa may Zapote Road, Camarin 2. Aba, may part 2 pala ito kasama ang Joy. Aside from yung Martes, Feb 19, meron pang Wednesday, Feb 27. Sa Camarin 2, sisimulan po yan at matatapos din sa parehong oras. That means alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Wake up! Agahan nyo po ang gising. At bukod dito, kabilang din sa manakalinyang programa sa anibersaryo ng lungsod ay ang Motorcade. Kasalang Bayan. Paborito yan ng marami. Nako, yan yung, di ba, usually kapag Valentine's Day, na itataon din yan. Oo nga pala. Kasalan ng bayan. Tama. Sakto dahil papasok yung although 27 pa ito makasama, mahalaga meron ganyan mga libre yan, di ba? Libre yan. Ang ninong niyo dyan, si Mayor. Mayor. Magkano ba ibibigay ni Mayor? Magkano kaya dami? Kasalang Bayan ho yan. At ito pa, Binibining Caloocan. Ayan, mga nagagandahang dalag. Dalaga. Dalaga. Kala ko dalag yung sinabi mo. Sarap yung dalag. Sa Mindoro. Lalo yung nilagyan ng luyang dilaw. May gata. Ay! Parang napapasi ko, puro pagkain tayo ang bungad natin. At mga kasama, marami pa rin iba na sorpresa para sa inyo, pero ang sigurado ay ang Motorcade meron. Kasalang Bayan, Binibining Caloocan. Lahat ng yan abangan. Good morning! Samantala, dyan naman ho sa lungsod ng Marikina, sa nalalapit na araw ng mga puso. Ayan, nalalapit na Valentine's Day. Magkakaroon din ho ng libreng kasalang lungsod ang Marikina. Kaisa ang Pag-ibig Fund. So, kasalan na naman ho ito So, libre ho yan. Inaanyayahan ni Marikina Mayor Del De Guzman ang mga nagdanais ng magpakasal. Maging ang mga nais mag-renew ng kanilang kasal. So, meron din pala itong renew na tinatawag na kasal kasamang bani. Renewal ng vow. Wow. Ganun ba yun? Tama. Para pagpapakita ng pagiging mahigpit ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Ayan, lumalabas yung mga malalalim. Ibig sabihin talagang walang ni sino man na maaaring makasagka o makasagabal sa nilang pagmama. Ayun! Opo. Ay, maganda naman. Ayan, kaisa ho yan ng Pag-ibig Fund Inaanyayahan ho ni Marikina Mayor De Guzman yung mga nagnais magpakasal. Ito ho may titulong I Do. Uy. Araw ng Pag-ibig. Wow. Sasagutin ho ng Pag-ibig Fund nagsingsing, pagkain ng mga mag-asawa, kasama hong 2 bisita nito. At magbibigay rin sila ng I Do mug bilang souvenir. Maaari ning sumali ang mag-asawa sa raffle contest na may premyong kabuhayan packages, gaya ho ng tricycle, sari-sari store at maraming iba pa. At maging etong kagandahan dito kasamang body, house and lot. Wow. Meron pang house and lot. Wow. Talaga lang ikasal, doon na kayo didiretso. Wow. Talaga lang naman. Honeymoon. Chalap-chalap yan. Ayan, sa mga interesado sa libreng kasal nito ay kailangan munang magparehistro sa local civil registry at magsumiti lamang ng birth certificate, certificate of no marriage, ayan, valid ID o voter's ID at community tax certificate o cedula. Maaari rin silang tumawag sa local civil registry window 19 sa 02-646-2360 o local ho yan ay 214. Sa lahat na in love at gusto na lumagay sa magulo, sa tahimik. At ganon, gumugulo talaga kapag magkikipag-asawa ka? Depende. Ayan, konting advice na lang sa akin kasamang body. Magulo? Hindi. Pinaghalong gulo at sarap. Masaya. Malungkot. Malungkot. Sabi mo halo-halo, di ba? Ayan.
Lahat po ng mga gusto na magpasakal, pakasal. Ngayong Valentine's Day ay gusto na mag-propose. Ilabas ang sama ng loob, ang pagmamahal na nasa loob. Ito na ho ang pagkakataon, sabi nila. Badio Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Thank you, Arnel. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na! At balita pa rin. Sa Quezon City naman mga kasama, target po ng Scholarship and Youth Development Program na magdagdag ng 50 postgraduate scholars ngayong taon. Magkakaroon po ng screening committee ang SYDP, yan yung Scholarship and Youth Development Program ng Quezon City, para mamili ho sa mga qualified applicant para sa scholarship program sa masteral at doctoral degrees or doctorate. Ay sasagutin po ng Quezon City ang halagang 70,000 Joy. Apply tayo. Wow! Kada taon pong tuition fees ng mga scholar. Sa kabuuan po na may 9,500 na regular scholars ang SYDP, 9,500. Tawag dito? $46 po dyan ay nasa high school, sabang may 5,000 at 500 naka-enrolled naman sa Quezon City Polytechnic University. Meron na hong Polytechnic University rin ng Quezon City, mga kasama. So 9,005 regular scholars ang SYDP, 46 dyan nasa high school. Kaya lang hindi yata nabanggit yung number. Di bale, ikukunik ko namin kayo sa office ni Mayor. Good morning! Yan ang mga magandang balita. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na! Congratulations and celebrations. Ay, happy birthday muna. Bumabati tayo ng maagang birthday today, Feb 9. Congratulations. Sa lahat po ng mga pinanganak ngayong Chinese New Year. Wow! Mapakaswerte. Oo nga. Sana pabor na pabor sa inyo ang taon, ho. Happy birthday kay Mr. Bunny Aguilar ng Globe Telecom. At yan ay pagbati galing sa RMN Marketing. At syempre ang RMN sales team natin. Pagbati kay Mr. Bunny Aguilar ng Globe Telecom. Ganda umaga po sa inyo and happy birthday. Happy birthday. Congratulations na rin sa Globe Telecom. At sila ay Best Telco sa Asia ba ito? Oo, doon sa Singapore Awarding kung saan ay nandun si Ma'am Yoli Crisanto, ang Corporate Communications Head nilang tumanggap. At si Mr. Ernest Koo, siyempre, ng Globe. Happy birthday! Happy birthday! I was a Yung bang mga fans mo kasama ng Joy, wala bang may nagbe-birthday? Ayan, nakalimutan na yung mga pangalan. Nakalimutan lang yung pangalan. Ayan. Advance happy birthday ho sa inyo kong lahat. That's right. Ayan. At sa lahat po naman nagdiriwan ng kanilang karawan today, di man ho namin kayo personal na kilala. Ang aming congratulations at pagbati ng happy birthday. and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Di na boring Congratulations. ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Kumusta po kayo? Morning, Joy! Good morning! Bitbit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Talakayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, Opo. ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Ang mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Yung hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry ika. Dati, nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good morning, Metro Manila! Kada linggo, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama sina Badio Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558.
Oras sa DZXL 558 at ang kalas 7:51 ng magandang morning. Tatak RMN. Gaano kagaling si Chapoy Lizardo? Handa akong mamaga ang hita sa taekwondo. Makakamit lang ng medalya para sa bayan. Kaya sagot ko ang sipag. At ang maga sa hita, sagot ng Alaxan FR. Bilis alis ang sakit sa katawan at maga. Hugutin ang tagumpay mula sa aray. Galing mo, Alaxan FR. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Una, sister ko. Then, best friend ko. Ngayon, ako nang mag-a-out. No more dark secrets. Nadiskubre na ng mga Pinay ang sekreto ng Lulur, ang 300-year-old Javanese ritual na pampaputin ng mga Indonesian royalty. Asian Secrets Lulur Whitening Scrub. Puting walang tinatago. The secret to whitening is out. Asian Secrets. New Asian Secrets Bengkwang Whitening Soap. Whitens as it protects skin from everyday darkening. This is Selen, head to toe ang putik ko. Ako ay si James Bernardo, nag-aasikaso ng computer shop sa umaga at ng mini karinderya sa gabi. Inaamin kong mahirap ang trabaho pero dahil sa aking pagiging maabilidad, nairaraos ko ang pamumuhay ng aking pamilya at napaaral ang aking mga anak. Dahil dito, alam kong hindi ako maaring magkasakit. Kaya tuwing tag-ubo, may rakaf ang gamit ko. Sigurado ako sa kalidad at abot kaya pa ang presyo. Hindi gaya ng ibang murang gamot, hindi ako nakakasigurado kung epektibo. May rakaf, siksik sa bisa sa presyong abot kaya. Ang kalidad para sa mabilidad, gawa ng Unilab. Karding, ang daming nagsabi sa aking driver, gumagamit na sila ng F2020 Fuel Saver. Effective daw. Alam mo, sa paggamit nila ng F2020 Fuel Saver, para ka na rin naka-rollback ng 4 hanggang 5 piso sa kada litro ng krudo at gasolina. Nakatulong ka pa sa kalikasan. O pare, saan ka pupunta? Bibili ako ng F2020 Fuel Saver. Ang F2020 Fuel Saver ay maaaring gamitin sa anumang uri ng sasakyan at makina. Bakit magtitiis sa taas ng presyo ng petrolyo at polusyon? Kung meron namang solusyon, F2020 Fuel Saver, kaagapay sa hanap buhay. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa telepono bilang 718-0013 o mag-log on sa www.f2020.net. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins tong iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Qualiblends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the #1 energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Kasama nais pa namin banggitin na kung gusto pong makinig, sumilip sa programa today, wala kayong dapat gawin, pumunta lamang sa aming live audio streaming sa www.rmnnews.com/tv. Good morning pala kay Gloria Bodota Navarro Mander. Nasa ibang bansa ito. Oo, sabi niya, para daw tayong Chinese kung magsalita. Ganon. Ganon ba? At meron daw tayong katunog. Ganon. So, at least one man lang sa tunog mukha para tayong Chinese. At may announcer daw na kapareho din natin sa iba. Ibang istasyon ng radyo Ganon. Ngayong umaga? Salamat po. Binanggit ba? Hindi binanggit Ako na kung sino. Baka si Joy din yun. Morning po. Sige. Salamat. May babati lang sa atin. Sabi nyo, Chinese Eto na ho. 的菲比狗要转送我们星期日早上的新节目 Good Morning Metro Manila 跟 Bodio Beras 评 Joy Garcia 谢谢大家评 Good Morning Metro Manila okay ba? Ayan na. Okay na, okay yan. Mandarin yun.
Pero pongkan lang yung alam ko. At talagang, hindi ko natutularan. Huwag Malayo. na. Hindi ko Isang kaya pibi ko lang talaga. yan. Mga kasama, ngayon pong umaga ng Sunday, tulad po ninyo nakagawian na, every Sunday kami po ni Kasamang Joy ay nagtatampok po ng mga kaibigan natin, ng mga partner nating theater group. Sa marami pong mga pagkakataon, syempre, ay nabibigyan natin sila ng pagkakataon sapagkat una sa lahat, ang totoo niyan, Kasamang Joy, bibihira yung nakaka-appreciate ng play. At least sa mga pangkaraniwan kasi nasanay tayong sinihan kaagad. Ayun. Diba? Pelikula. Opo. Pero iba rin po yung excitement, iba rin yung experience kapag nakapanood po kayo ng play. Ayun, kasi para sa akin, live ito eh. So, Yun. ibig sabihin, wala talagang take 2. Ibang klaseng antas din ng sining ito. Yan. Ayun. So, ganun kagaling. Ay, yung mga, syempre, each stage play actor. Yeah. Itong partner ko, hindi yun itatanong, nung college ba yun? College. Umaarte ka rin. Umaarte. Hindi ko na sabihin, maarte ka rin. Andun na rin yun. Kasi kung hindi ka daw maarte, hindi ka daw marunong. Ayun. Ganon ba yun? Talaga lang eh. Sa bagay. Isa po mga kasama sa ating palagyang partner sa DCXL at sa programang Good Morning Metro Manila, ang Dulaang UP. Ayan. Kung sa Ateneo, partner natin ang Ateneo Entablado. At good morning kay Kim at saka si Mark Ligaspi, mga coordinators dyan at mga officers din. This time, ang Dulaang UP po ay may tinatawag na season ender. Ito ho'y ang pamagat ay sa wikang Ingles ay collection. Nabasa nyo na ito sa mga dyaryo, naririnig nyo sa mga forum, nababasa nyo sa mga forum for sure. At ngayon po umaga, mapalad tayo makasama sa studio live. Ang isa ho sa may tuturing nating parang unti-unti pa lang siyang gumaganap. Pero mukhang mas tutok siya sa pagdidirect. Sa pong assistant director. Ayun. Please welcome sa studio si William Elvin. Magandang umaga. William, pakibaba lang direct. Thank you. Here we go. Magandang umaga, Buddy and Joy. Ako si William Elvin. Ako ang Assistant Director ng Collection sa Dulaang UP ngayon. Alright. At unang tanong namin kasamang William, kanina off-air gusto kong i-share din sa nakikinig sa atin. Ikaw ay Assistant Director. Pero gumaganap ka rin or actor ka rin bang may tuturing? Oo, nagsimula ako sa teatro bilang artista. Okay. Bilang estudyante sa Dulaang UP mismo. Nung 2005. Ang tawag namin doon ay chorus member. Ako ay isang, kumbaga, marami kayo sa stage tapos isa kang ensemble player, ganun. Doon ako nag-umpisa. So ang tawag doon chorus member? Oo, chorus member. Tapos nung mga 2006, yan, nakakaganap na ako sa mga featured na roles. Tapos kumbaga medyo mahaba na yung role mo? Oo, nung 2006, pero estudyante pa lang ako noon. Nung last year, nag-umpisa ako last year, mag-direct. So, eto ngayon, so kasama ano yung ko una si mo Dexter dinirect? Santos. Ang una kong dinirect ay yung maituturing ko na pinaka unang professional work ko last year, Woman in Black. Isang horror play sa Kalayaan College, Dulaang Kalayaan. Doon College, ipinalabas naman yun. Oo. And then this one na ang sumunod. Assistant director ako. Kumbaga sidekick ako ni Mr. Dexter Santos na director natin. Okay, napaka gandang pag-usapan yung mundo nila kasamang Joy dahil ako mascom, di ba? Ikaw mascom ka? Mascom din tayo. Mas komportable nga lang ako sa mikropono. Hindi sa entablado. Anong course mo, William? Theater arts ako. Theater arts. Graduate ka na or hindi pa? Isang hakbang na lang. Isang hakbang na lang. Tapos na yung thesis ko eh. Okay. Iniintay na nga ako nila Mr. Dexter Santos na gumraduate. Talaga. Alright, pag-usapan natin mga kasama, ito pong season ender kung tawagin. Collection. Collection. Tell us more about this, kasama William. Oo. Itong play na ito ay sinulat ng Palangka Award-winning playwright na si Floy Quintos.
marami rin siyang mga dula na naitampok sa Dulaang UP. Simula pa nung nung estudyante pa siya sa UP. Ngayon, itong play na to ay sa tingin ko at mismo sa tingin niya at ng director namin na si Dexter Santos ay isang kakaiba sa lahat ng mga nasulat ni Mr. Quintos kasi ito isang dark comedy. Kung merong mga tagapakinig tayo na hindi familiar sa term na dark comedy, ito ay isang uri ng comedy na pinagtatawanan ng mga bagay na hindi naman talaga dapat nakakatawa. Like kamatayan. Oh, yes. Exactly. Oo. So medyo yun ang atake ng play na ito. Kasi ang mensahe ng play na ito ay napakaseryoso. Ngunit itinatampok ito sa isang nakakatawang paraan. Pero hindi ibig sabihin nito na nagiging light o nawawala yung mensahe. Bagkus lalo itong nagiging mukhang importante at lalong masasagap ng tama ng mga nanonood. So dahil ang presentation one way or another ay light ang approach at medyo nakakatawa, mas nagiging receptive ang tao. Pumapasok yung mensahe. Pumapasok yung mensahe. So talagang kakaiba kung titingnan natin sa mga iba talaga ng mga stage play. English ba ito? Hindi. Ito ay conversational English at Tagalog. So talagang madali siyang maintindihan ng mga tao. Para sa mga estudyante rin kasi. Dapat. Napansin ko, kasamang William, sa mga play na ganito, bakit ang bibilis yung magpalit ng set? Ang bilis, ang galing. Doon ako, isa sa mga bagay na na-amaze kasama Joy. Konting magba-blackout lang, di ba? Lights out, may bagong eksena na... Hindi nga kami nagba-blackout. Talaga? Dito sa collection? Dire-diretso na talaga yan. Ang set changes, kung ang tawag namin doon, set changes diba? Ano yun? Dahil matagal ang rehearsal, mga dalawa hanggang 3 buwan, talaga nire-rehearse yung kung paano siya magpapalit, gano'n. Tapos kasali sa direction yung kung paano mai-incorporate yung pagpalit nung set na hindi mo kailangan mag-blackout o kailangan magpatay ng ilaw man lang. Mag-iiba ng ilaw. Alright. Gaano kahaba itong collection na ito? Siguro mga 2 hours and 15 minutes to 20 minutes. 2 hours and 15 to 2 hours and 20. And may interval naman yan. Na 10 minutes. 10 minutes. Okay, so collection ang pamagat ng dark comedy play na ito. Pwede mo bang mabanggit? Wag natin banggitin siguro kung paano matatapos yun, panoorin nyo na lang pero pwede ko sabihin kung anong premise. Sige. Itong collection ay nakaset sa isang alternatibong lipunan o alternative society. Maaring futuristic, maaring ngayon, pero sa alternatibong lipunan nga, no? Ito ay isang Pilipinas kung saan ang mga mahalagang bagay na historical tulad ng Manunggul Jar, original Noli at Fili manuscripts, Chocolate Hills, at ang Banawi Rice Terraces ay binebenta. Sa isang auction na kung saan yung mga mayayaman ng Pilipinas ay nagkukumahog at nag-aagawan para makakuha ng mga bagay na ito. So tungkol ito ito'y isang critique o isang pagpuna sa lipunan na maari nating puntahan kung hindi mawawala yung pagiging greedy o So ang galing ng mensahe. Diyan pa lang talagang nakakatakam na. Yan ang kagandahan sa play. Yung mga ganong ka-seryosong bagay, hindi mo alam, nasa mukha mo na pala. Hindi mo alam. Kinakato ka lang ganyan. Sino yung artista kung pwede mabanggit sa mga? Ito yung mga kasama namin dito. Nagagala kaming makasama ang mga veterano sa teatro katulad ni Jeremy Domingo, si Leo Rialp, si Alia Honasan, si Royder Kamanyag, at mga artista na kasama namin ngayon sa henerasyong ito ay si Jean Judith Javier, si Red Concepcion, at sila Jules De La Paz na mga napanood na rin sa mga dating palabas ng Dulaang UP. Sa Dulaang UP, marami na rin mga noted talagang actors and actors na nandyan na.
Yeah, Sikat oo. na nanggaling. Si Eugene Domingo ay Isa. galing sa Dulaang UP. Si Okay. Candy Pangilinan ay Dulaang UP galing. At maraming mga artista, kung babasahin natin ang history ng Dulaang UP, pag pumunta na kayo sa Guerrero Theater, nakapaskil yan doon kung sino yung mga nanggaling dyan. At produkto ng mga kasama. Ayan, if you don't mind, mag-ilang taon na ba ang Dulaang UP? 1970s pa. Si ibig Sir sabihin, Tony. ganun nakakatanda. Tony Mabesa ang founding artistic director. Na mahal namin si Sir Tony. Right. At ano ba yung last na dinirect ni Sir Tony? Mapalad ako, isa ako sa mga artista niya nung 2 productions ago, no? Kailan to? October 2012. The Seagull. Yes, The Seagull. Napanood ko siya, William. Alin to? Ang Tagalog o ang English? Tagalog. Tagalog. Nasa English version ako. Ayun. Grabe. Pero teka muna, sa UP, ilan bang theater group or organization meron? Well, ang Dulaang UP ang official theater group, no? Pero maraming mga organization ng theater na nasa loob ng UP. Hindi ko na siguro may isa-isa, pero madami rin sila. Ang Dulaang UP talaga yung ang official theater group ng Universidad ng Pilipinas. Okay. So, kailan na magra-run ang collection kasamang William? February 13 sa Wednesday na po ito. Wednesday na. Before Valentine's Day. Yes. Ayan. So, pwede yung magsing-irog, dyan na mag-date. Oo, para nag-iisip para maiba sila. naman. Para nag-iisip sila habang nakakaramdam ng pag-ibig. Baka makita nila yung Chocolate Hill sa Bohol. Mag-date sila ron bandang huli. February 13. February 13 hanggang March 3. Ang play dates namin ay Wednesday to Friday, 7 p.m. Yan ay alas 7 ng gabi. Okay. Saturday at Sunday ng 10 a.m. at 3 p.m. Ayan. Usually ang isang play, tumatakbo siya ng ilang weeks. Ang Dulaang UP ay 3 weeks, 3 weeks talaga. Pero madalas nagkakaroon ng mga extension, mga pa isa-isang linggo o 2 araw, 3. Ayan, natanong ko bakit usually Wednesday nagsisimula? Bakit hindi Monday? Hindi natin masagot yan. Ang tanong na yan. Pansin ko lang. Every Wednesday. Oo. Pero yung sa Ateneo, Tuesday. Oo, yan. Depende sa petsa siguro. Pero ang tanong ko, magkano daw ang ticket yan? Ayan. Tumawag kayo sa Jasper, please. Kailangan ko ng tulong dito. Ni Assistant Director Elvin. Kasama ko rin si Jasper Pasyon, isang estudyante ng Dulaang UP. Thank you, Jasper. Welcome. Ang number ay 926 to eh. Happy listening din kay Professor Johanna Agnes. Morning po. 926-1349. Yan, tawag kayo. 926-1349-981-8500, local 2449 o di kaya 433-7840. Yan, 926-1349 or 433-7840. Diyan ang lahat ng tanong patungkol sa ticket at sa mga show buyers. At sponsorship, pwede rin dyan masama. So once again, thank you so much, William, Elvin. Salamat po. At napapasyal ka sa amin today. So again, baka may gusto kang batiin or last message, please. Binabati ko lang lahat ng mga taga-Dulaang UP na nakikinig ngayon. Ito'y natutuwa ako sa inyong lahat, sa mga bata dyan na sumusunod sa yapak ng mga nauna sa inyo. Ayan. At siyempre si William malapit na rin, ha? Isang hakbang na lang. Malapit na sa katotohanan. Regards kay Direk Dexter Santos. Yes. Na minsan naabutan kong nagkakape with Devil's Cake. Sa Chocolate Kiss. Paborito namin yan. Paborito yung lugar yan sa UP. Thank you so much, William, and God bless. Thank you. Good morning. William Elvin Masama, Assistant Director po ng Collection by Ploy Quintos sa home play at directed by Dexter Santos. Sa Pep 30 ng running or showing. Ayan, manood kayo, tumawag sa number sa binanggit kanina. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Oras sa DZXL 558 at alas 8:10 ng magandang morning. RMN! I Cool Chewy! Ito ang Chewy! What's hot now is so very cool. Cool Chewy menthol candy, that's I Cool. Chewy menthol, everybody's Chewy candy. You've got the move, you've got style. Your menthol candy says it all. You I Cool, yeah I Cool. It's Chewy, Chewy menthol. Peppermint, spearmint, I Cool Chewy menthol.
Chewy! Habang walang patid ang inyong tsikahan, iwasang mag-overheat ang bibig. Mag-iCool Chewy, Chewy Menthol, Chewy Peppermint, and Chewy Spearmint. iCool Chewy, everybody's Chewy candy. Paring Bogart, yun bang F2020 fuel saver? Hindi ba nakakasira ng makina yun? Naku pare, mahigit 2 taon na akong gumagamit niyan at wala akong naging problema. Beripikado ng Department of Science and Technology at rehistrado sa DENR at United States Environment Protection Agency ang F2020. Subukan mo na! Ang F2020 Fuel Saver ay maaaring gamitin sa anumang uri ng sasakyan at makina. Bakit magtitiis sa taas ng presyo ng petrolyo at polusyon? Kung meron namang solusyon, F2020 Fuel Saver, kaagapay sa hanap buhay. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa telepono bilang 718-0013 o mag-log on sa www.f2020.net. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villar po, alaga kayo, may hanap buhay po. Mrs. Cynthia Villar po, nagbibigay programa para sa paggawa ng fertilizer, parol, water lily basket, blanket at coconut. Dahil hanep ang buhay pag may hanap buhay. Simpleng tao. Ako ay si James Bernardo, nag-aasikaso ng computer shop sa umaga at ng mini karinderya sa gabi. Inaamin kong mahirap ang trabaho pero dahil sa aking pagiging maabilidad, nairaraos ko ang pamumuhay ng aking pamilya at napaaral ang aking mga anak. Dahil dito, alam kong hindi ako maaring magkasakit. Kaya tuwing tag-ubo, may rakaf ang gamit ko. Sigurado ako sa kalidad at abot kaya pa ang presyo. Hindi gaya ng ibang murang gamot, hindi ako nakakasigurado kung epektibo. May rakaf, siksik sa bisa sa presyong abot kaya. Ang kalidad para sa mabilidad, gawa ng Unilab. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. 从管理人员和员工 DZXL 558新年快乐，恭喜发财。DZXL. Good morning, Metro Manila. DZXL. Good morning, Metro Manila. Mabuhay ang bagong programa ng DZXL 558. Programa tuwing linggo ng umaga, ang Good Morning Metro Manila. Kasama si Buddy Oberas at si Miss Joy Garcia. Congratulations po sa inyo. DZXL. Good morning, Metro Manila. Maraming salamat po, Mayor Del de Guzman na Marikina. At ngayong umaga ng Sunday muli. Good morning! Kami po ay mapalad na makasama sa linya ang isa pang butihing alkalde dito po sa Kalakhang, Maynila. Ang alkalde po ng, tama ba? Sila yung pinakamaliit na syudad. Ay nasa ilang hektarya lang din sila. At first time natin makakasama sa Good Morning Metro Manila, ang San Juan City Mayor po natin, si Mayor Gia Gomez. Mayor Gomez, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Buddy. Opo, congratulations sa bagong programa ninyo. Salamat Good morning, po. Metro Manila. Ano yan? Good morning, Metro Manila. No? Ayan. Kasama ko rin, ma'am Gia, si Joy. Morning, Mayor. Hi, Joy. Congratulations, ha. Maganda itong programang naumpisa ninyo. Opo, at kami po talaga Salamat po. nambubulabog sa mga mayor every Sunday. Nambubulabog talaga eh. Hindi naman. Opo. Alas 8 na, nambubulabog Sa bagay, oh. Kailangan gising na ang mga mayor. Kinukumusta ho namin primarily, Mayor Gia, ang mga good news naman, or at least sawa na ho kami sa mga bad news eh. Kaya minarapat namin na i-project naman natin yung magandang mga balita sa ating nasasakupan. Kayo po ba, kamusta sa San Juan, una sa lahat? Una sa lahat ay maganda naman ho. Nakalipat na kami sa ating bagong City Hall at iniimbitahan ko sana kayo na tingnan natin ang ating bagong City Hall. Yeah. Congratulations. Pinaliban na lang namin ang aming inauguration. Opo. Dahil ho sa nangyaring sakuna sa amin. Oo nga, ma'am. Hindi yata karapat-dapat na pagpatuloy namin ang
marangya o anong inauguration pa man, ibuhos na lang natin ang ating maitutulong at ang ating pagkalinga sa ating mga nasalanta ng sunog. Tulong na lang sa kanila. Mayor Gia, saan na po yung bagong munisipyo ng San Juan? Ang bago pong City Hall. City Hall ay nandito po sa Pinaglabanan. Sa tapat lang ho ng Pinaglabanan Church din. Opo. Almost sa tapat lang. Hindi nyo ho makikita nyo kaagad dahil malaki siya. Opo. At saka mukha siyang parang turn of the century na design. Parang ginawa namin hong angkop naman sa pangalan ng Pinaglabanan. Tama po, ma'am. At natutuwa naman kami. Historical po. Historical ang dating niya. Oho. At saka yung laki niya ay pwedeng binivision ang aming vision na lalaki din ang San Juan sa mga dadating na mga taon at kahit na ang San Juan ay lumaki ng 2, 3, 4 na beses, kaya ang pagserbisyo ng City Hall natin. Urbanized, isa rin kayo sa mga mabilis na urbanized na syudad, ma'am. Highly urbanized city ho ang San Juan. Di ba? Parang 2011 ba yun, Mayor Gia? May may award. Top 1 yata kayo dun sa Good Governance ba yun? Top performing city ho tayo sa 2011. Kamusta, ma'am, yun? Nasusustain ba yun? O paano naman? Ang takbo ngayon? Nasusustain naman natin. Yung in spite of the mga calamities sa kuna na nangyari sa amin, ay mukha namang sustainable. At saka ang magandang nangyari po, yung aming pagkalipat ho, napaka-smooth. Walang naantala na mga serbisyo para sa ating mga kababayan. Talagang magandang pungsoy, ha? Magaling ho ang mga kawani natin. Tama. At napaka-cooperative ng mga taong San Juanenyo din. At saka, ma'am, sa totohanan ng join, di ba? Ako personal, pumupunta ako halimbawa sa syudad namin sa Pasig. Kapag nagkikipag-transaction ka sa City Hall at nakikita mong kahit pa paano maayos ang pasilidad, maganda yung lugar. Alam mo, proud ka rin, ma'am, Bisitahin nyo naman kami. Makita nyo naman na we are trying our best na makikita naman ng mga taxpayers natin, ng mga tao natin na talagang ang ating serbisyo ay binibigay natin ang lahat na makapagserbisyo sa kanila ng higit sa ating sarili. Yun ang sinasabi ko lagi. Dapat. Opo. Walk the extra mile. Wika nga, para sa serbisyo. Serbisyo na wika nga ay talagang you prove na kayo ay hindi lang leader, hindi talagang wika nga ay servant leader. Yeah. Yun ang pinaka-importante niya. I like it. Yun ang importante sa hindi pwedeng negosyo lang ng negosyo. Wala hong kailangan ho talagang serbisyo. At saka ang ikayat mo ng negosyo para sa iyong bayan ay kasama yon sa serbisyo mo sa iyong bayan. Ibig sabihin, to create jobs. Dumadami na nag-i-invest din sa San Juan. Marami ho. Marami hong mag-i-invest dito, nag-i-invest at mag-i-invest pa. Sisikapin natin na bibigyan din natin sila ng magandang serbisyo. Opo. Mayor, this Valentine's Day, ano ho yung pakulo din ho natin ngayon sa San Juan? Quiet ang Valentine's Day namin. Wala kami masyadong pakulo, kundi yung magbigayan ng pagmamahalan, ang mga pamilya, ang karamihan dito quiet town kasi ito at saka kumbaga ay ang pagpapakita nila ng pagmamahalan ay pagmamahalan sa kapwa, sa pamilya at saka sa kanilang bayan. Yun ang aming patakaran dito. Well, of course, the usual giving of flowers, chocolates ay nandyan din yan. Kasama yan. At una sa lahat kami ay siyempre, papasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa araw na ito. Amen. Sa pagmamahal niya sa atin. At bigyan din natin siya ng ating pagmamahal din. Na maipapakita lang natin sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Opo, ma'am. Mayor Gia, yung mga senior citizens sa inyo, pampered din ba? Ay, opo. Siyempre, mga lola lola kami, kailangan i-pamper niyo kami. Tama. Hindi ba? Dalawa ng apo ko, kaya kailangan i-pamper din kami. Sa Abril. Kaya pampered ho ang aming. Meron din silang sinisikap namin na ang kanilang mga
panahon ay magugol nila na maganda, masaya, at sila ay wika nga ay privileged citizen ng ating lungsod. Okay, Mayor Gia, in closing, fast forward lang tayo, like ano po yung inyong mga inaasahan pa for San Juan ngayong taon na pwedeng ma-share sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga? Well, inaasahan namin ang usual naming pagsiservisyo sa San Juanenyo. Inaasahan din namin ang napakaganda ng samahan dito sa San Juan kung may mga kapares ng sinasabi ko kanina, banggit ko may konting sakuna, kalamidad, parang iisa ang pagkilos ng San Juanenyo. At yan ay talagang ikinatataba ng aking puso at sana ito ay magpapatuloy. Ang tinatawag na bayanihan spirit is really alive in San Juan. Alright. We move as one. Yung sasabi nga namin, because San Juan is number one. Yes. Biro lang yun. Which is, I guess, ma'am, malaking bagay yun. Pag yun ang talagang nasa mindset ng marami, that will happen. O, kailangan talagang you move as one. That's right. Kumbaga, magtulungan kayo, magmahalan. Well, hindi ko sinasabing perfect ang ating administration or perfect ang mga tao natin. Pero they strive to be better than most. Alright. On that note, Mayor Gia Gomez, maraming salamat. Maraming salamat, buddy. Enjoy. And patuloy sanang maging matagumpay ang inyong programa. Thank you so much, ma'am, and God bless. God bless. Makasama si Mayor Gia Gomez ng San Juan City. Ang napakinggan nyo, finally, kukunting mayor na lang yung hinahanap namin kasama Joy. Kinokolekta talaga at lahat ng alkalde, ano? Tama yan. Ayan. Anyway, para ko sa mga tagapakinig ko natin, dito ninyo mapapakinggan. Siyempre, mga good news. Ayan, every week ho yan. Thank you very much lang kay Konsehal Attorney Angelo Agawili na nasa San Juan City Council na nag-facilitate din para mas mapahabang oras natin, makontak natin ng ayos sa Ma'am Gia. Good morning! Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Gusto po kayo? Morning, Joy! Good morning! Umaga pa lang, good news na sa Metro Manila. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang mga panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Hindi po itong dahilan na porket may pagbabago ng klima ay sanhi na to na maging depressed tayo, no? In fact, globally, ang tinitingnan sa climate change as yung oportunidad kung anong pwedeng gawin ng bansa. Good morning, Metro Manila! Dahil tuloy-tuloy na ang pagganda ng umaga. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite, the Philippines. And this is my story. The rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay kung saan bida ang usapang pampamilya. Good morning, Metro Manila! Alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kada linggo, kasama sina Badio Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Beautiful day. Badio Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! 558的 Fibico 要转送我们星期日早上的新节目 Good Morning Metro Manila 跟 Badio Veras 评 Joy Garcia 谢谢大家评 Good Morning Metro Manila. Thank you, PB. Mga kasama nga pala ngayong Sunday, DZXL Sunday Issue ay Chinese New Year. Ayan. At isa pong kilalang pungsoy expert, counselor, psychic advisor, healer, ang ating mga kasama sa programa. Abangan. Kung kayo po may mga nais na itanong sa kanya, ang aming pong mga numbers ay ito pa rin sa landline 882-2371. Para naman sa iba pa nating landline 882-2374 at 882-2376 at 882-2378. Pwede kayong mag-text sa amin mga kasama 0921-431-1044. Para naman sa Sun 0923-911-8899 at sa Globe 0927-863-7771. At sa ating Twitter, follow us at Good Morning _ malalaging letra M.
Kala ko ano yung malalaki. Letter pala. Happy listening kay kasamang Ray Albesa. Kita mo, napakalit ng mundo talaga. Nagkita kami sa kalsada. Habang bumabiyahe tayo kanina. Kaya kung naplatan ako, nandun si paring Ray. Magandang umaga rin po mga kasama kay Bernilo Pacheco, yung presidente ng F2020 International Corporation. Salamat sa suporta. Morning po. At ang Facebook natin, kasamang Joy, ikaw nang bahala dyan. Ayan, Facebook ko, good.dcxl at facebook.com. I-like nyo po kami dyan. Ayan, at like din namin kayo. Alright, yan ang mga contact details po ng programa namin. Parang resume lang. Good morning Metro Manila. Live din tayo streaming by www. Pakita nga tayo. rmnews.com/tv. Kung sakaling na-miss nyo po yung episode namin last Sunday, punta lamang po kayo sa YouTube. I-type po yung Good Morning Metro Manila. Tapos yung date. Lalabas na ho doon yung programa, ha? Para sakaling gusto nyo makapakinig sa aming mga kwento at sa aming mga panauhin, yung mga binabangit po nilang mga positive things din naman. Importante may matutunan tayo at ma-inspire. Babalik po kami! DCXL Sunday Issue. Abangan po yung Pungso Expert, counselor natin, psychic advisor at healer. Pinabati ko lang yung mga bodyguards ko ngayon. Si Kuya GJ, Ate Ember, Kuya Gab, saka si Jeric Sean. At ang Commander-in-Chief ng Palasyo, si Gina. Ayan. Wow. Si G. Ayan, good morning. Si talagang nag-aantay na. Excited. Hindi rin excited. Sino? Nabati ko na yan, Kuya Gabs. Kala mo, hindi magpipiknik daw kami after. Wow! Banding-banding lang talaga. Kasamang buddy. Kailangan po kayo mga sama, ha? Oras sa TCXL 558 at akalas 8:27 ng magandang morning. Una, sister ko. Then, best friend ko. Ngayon, ako nang mag-a-out. No more dark secrets. Nadiskubre na ng mga Pinay ang sekreto ng Lulur, ang 300-year-old Javanese ritual na pampaputin ng mga Indonesian royalty. Asian Secrets Lulur Whitening Scrub. Puting walang tinatago. The secret to whitening is out. Asian Secrets. Bengkwang or turnip, known to whiten skin, is now an Asian Secrets Bengkwang Whitening Soap. This is Solen, head to toe ang puti ko. 558 DZXL DZXL Good morning Metro Manila. Mario Rojas at Elga Joy Garcia. Good morning Metro Manila. Ikaw ba kasamang Joy, anong year pinanganak? Anong year ang kanang pag sa Chinese Chinese calendar. Chinese calendar ba yan? Year of the rabbit. Rabbit. Ako naman ox. Ayan. Sabi nila kapag year of the rabbit ka daw, ay sweet. Yan yung mga qualities. Ay, halata naman. Lang ganun, sweet agad eh. Ano pa para daw? walang umalma. Oo. Ayan. At talaga daw medyo madamdamin. Emotional. Yan daw kapag rabbit. Year of the rabbit. Hinahanap ko dito sa listahan ko yung rabbit eh. Mapagmahal din daw ba yan? Oo naman. Sobra. Chalap-chalap daw talaga? Chalap-chalap talaga yan. Alas bigay mo lahat. Ganon talaga pag year of the rabbit. Ayan. Mapagmahal. At sa isa lang yan ha. Uy, yung mga year of the rabbit yan ha. Rabbit. Labas kayo dyan ha. Ano pa? Ano meron sa inyo? Ayan, pagdating naman daw sa pagpili ng tatahakin, lalo na yung ambisyon, career. Ayan, talagang dedicated. Yan, pag sinabi mong year of the rabbit, dedicated. As in, tutok na tutok. Focus sa focus kayo. Yung year of the ox. Ay, maganda sa akin. Kasama nyo. Hindi ko makita yung sa rabbit. Saglit lang, ha? Year of the ox. Nako. Ang ganda na sinasabi. Wow. Puro ano ito? Puro gandahan. Babaha daw ang pera.
Wow! Talagang maganda nga ang sinasabi. Maganda sinasabi, ano? Okay yan. Nagmukhang pera, ano? Hindi, ang binabanggit sa akin mga kasama, mag-ingat daw lagi sa aksidente. Lagi nandun sa dulo, dito sa kay Master Joseph Chow ba ito? Sa lumabas sa Manila Bulletin. Ayan. Kami ng konti, ha? Oo. Si Ginoong Tony Suvega ay papakilala na ho namin ahead of time bago natin siya maisinggaw ngayong umaga. Hopefully makontak natin siya dahil nasa probinsya. Siya po ay may tinatawag palang Health Code International kasamang Joy, ano? May klinika din ho siya na ipapa-announce natin sa kanya mismo para sakaling kayo may pagkataon makapasyal. Yun na lang yung aming maigaganti sa kanya sa kanyang pagpapaunlak ngayong umaga. Opo. At pag may pagkataon, pwede rin siyang tawagan. Mamaya pagkatapos ng programa natin mga kasama. Ano pa? Meron pang detalye para sa kanya. Graduate siya ng Litran. Yun. Ano kayang kurso pag ganitong nature ng profession, no? Yung ikaw ay Feng Shui expert. Counselor. Ayan, counselor. Psychology, no? Psychic advisor. Healer. Ayan. Maliban sa Feng Shui. Ano ba ang right term? Feng Shui. Alam ko, Feng Shui ang banggit ko. Expert counselor. Feng Shui. Ayan. Ano pa? Ayan. At yung usually yan yung kanyang expertise na tinatawag. Yan si Tony Suvega. Ayan. Naging guest na rin siya sa DZXL one time daw. Na-interview na rin namin yan sa programang Sangkalan. Ganun ba? At yung pinag-usapan is about yung mga pamahiin din kapag ganitong Chinese New Year. Siya mismo, personal Inulaan ka na ba? Hindi pa naman. Ayaw mo magpahula? Ayan. Naku, natatakot ako. Bakit? Puro nega. Ayan. Kasi nagkalat kasamang body. Puro nega? O baka puro nega? Takot akong baka nega. Pero yung panayam kasi natin yan, unang panayam natin, ito'y may kaugnayan kasi sa mga nagkalat na mga yung pampaswerte kapag Chinese New Year daw, gaya ng mga gamit, yung mga porcelas, yung mga ganun kasamang body, mga dinidisplay. May nilalagay pa sa wallet. Coin. Ayan, sinasabi na yung mga ganito, yung mga porcelain at yung mga kwintas, so ano pang mga swerte, ng mga kulay, mag-ingat. Pinag-iingat kasi ng Eco Waste Commission dahil may banta sa kalusugan. May sangkap siguro? May sangkap talaga. So sabi niya, yun, talagang inugnay na may mga pamahiin na nagiging commercialized na daw kasi ito. Ito nga Chinese New Year na ito. So, maya-maya ng konti, kinokontak lang namin mga kasama. Yung mga nagtitext sa atin, Jen, pasok ba? Working ba yung text natin? Kung baka kasi hindi, huwag natin i-announce yung number para hindi masayang yung piso nila. Babalik kami, saglit lang mga kasama, ha? DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Mayor Win Gatchalian ng Valenzuela City. Ako po ay bumabati sa Good Morning Metro Manila at sa lahat po ng ating tagapakinig. Maligayang Pasko po, manigong bagong taon. DZXL. Good morning, Metro Manila. Happy listening kay Kabayan Lito Hibo ng Philippine Airlines. Salamat po sa inyong pahabol ng mga paalala at pagbati. Ayan, pag-alala pala, ayan. Nakakatuwa yung kanilang pinadalang tawag dito. Samang Joy. Card. We've turned, we've changed. Wish you had the best of the holidays, cause it wouldn't have been the same without your help through all these years.
Lumipas na ang Pasko, nais pa rin namin iparating ang aming maligayang bati sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. From your friends at Corporate Communications Philippine Airlines. Ayan, binabati din ho natin na simula ng mapakinggan kasi sumakay tayo sa kanyang taxi na si Dante Villosa. Uy, Dante. Ayan, so napakinggan niya, talagang DCXL ho siya. Listener ho natin. Ayan, salamat ho sa pakikinig habang nagda-drive, nakikinig naman ho sa atin. Na-addict na siya ha. Ayan, salamat po. Thank you so much Dante, ingat ha sa biyahe. At ngayong umaga mga sama, andito na po ang ating panauhin. DZXL Sunday Issue. Hindi lang po sa Pilipinas kilala kundi sa buong mundo mga sama. At sabihin pa nagbiyahe na po siya sa malalayong lugar kung saan. At ngayong umaga ay live siya sa telepono dahil dapat live sa studio. Kaya lang may biyahe yata si Sir ngayong umaga. Please welcome si Tony Suvega. Boss Tony, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat, pati sa mga tagapakinig niyo sa radyo. Opo, ako si Buddy. Kasama natin si Joy, Sir Tony. Hi, Opo. Buddy. Opo. Hi, Joy. Nasa oras po ito ay nais namin lang banggitin yung number, Sir Tony. Baka lang may mga gusto rin pong magtanong sa inyo, bibigyan namin ng daan. 882-2374, 882-2376. At 882-2378. At 882-2371. Okay, ngayong umaga ito, ito na. Ano pa bang unahin natin? Di tanungin muna natin si Sir Tony. Brief, Sir Tony, kung ano ikaw, anong ginagawa mo para sa managilig sa atin, please? Isa akong feng shui expert. At nagbibigay rin ako ng mga payo, advice, hindi lang sa corporate, okay, sa mga individual na mga tao. Pag feng shui expert po ba, ano yung primary na talagang trabaho niya? Kasi yung feng shui is an old, matandang kaalaman na isinalin-salin sa tao, lalo na yung mga yung salita, word of mouth na isalin. Hanggang sa yung mga libro na nakuha sa bayan ng China, na-translate into English. At doon, nagsimula yung mga tao na mag-aral, nagkaroon ng interest. At ngayon, sa panahon natin ngayon, ang mga Westerners o mga taga-Occidental ay talagang naging interesado sila. At kung tutusin, sa ngayon, mas eksperto pa sila sa mga taga-Oriental. So, natin. Ay talaga ho, nagpa-practice na ng feng shui ngayon, hindi lang yung nanggaling doon sa Oriental? Sa China. Oo. Okay. Unang tanong, Chinese New Year ngayon, Sir Tony, tama po ba? Paano nyo muna sa mga nakikinig sa atin, kasi tayo mga Pilipino, January 1, ang New Year. Kasi kahit na saan natin din, ang Philippines ay naging isang Philippines na China. Luzon, Luzon. Tapos kung pupunin rin. Sir Tony, napuputo lang yung linya. Sir, i-reestablish lang namin yung line. Tatawag po ulit kami, please. Hold your line, ha? Pakikuha lang dyan. Gumugusot lang yung linya natin. Good morning! Buddy Oberas at Elga Joy Garcia. DZXL Metro Manila. Metro Manila. Gusto kong pinapatiin lahat ng maligayang Pasko. May tayo sa Good Morning Metro Manila. Sa inyo, Buddy at Joy, sigurado, itong programa nyo malaking may tutulong sa lahat ng mga Pilipino. DZXL Good Morning Metro Manila. DZXL Good Morning Metro Manila. 8:39 na umaga. Saglit lang, Sir Tony, babalikan namin. Tatak RMN. Paring Paeng, ano ba yung napapakinggan kong F2020 Fuel Saver? Pare, ang F2020 Fuel Saver ay ang pinakabagong tuklas na teknolohiya na ihahalo mo lang sa krudo o gasolina. Paano naman nakakatipid yan? Gawa ito sa iba't ibang halaman langis na nakakatulong na masunog ng kumpleto ang fuel, na magbibigay ng malakas at hatak sa makina, na nagre-resulta sa katipiran ng konsumo, na nagbabawas ng malaki sa usok, na... tama na!
Ang F2020 Fuel Saver ay maaaring gamitin sa anumang uri ng sasakyan at makina. Bakit magtitiis sa taas ng presyo ng petrolyo at polusyon? Kung meron namang solusyon, F2020 Fuel Saver, kaagapay sa hanap buhay. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa telepono bilang 718-0013 o mag-log on sa www.f2020.net. Ako ay si James Bernardo, nag-aasikaso ng computer shop sa umaga at ng mini karinderya sa gabi. Inaamin kong mahirap ang trabaho pero dahil sa aking pagiging maabilidad, nairaraos ko ang pamumuhay ng aking pamilya at napaaral ang aking mga anak. Dahil dito, alam kong hindi ako maaring magkasakit. Kaya tuwing tag-ubo, may rakaf ang gamit ko. Sigurado ako sa kalidad at abot kaya pa ang presyo. Hindi gaya ng ibang murang gamot, hindi ako nakakasigurado kung epektibo. May rakaf, siksik sa bisa sa presyong abot kaya. Ang kalidad para sa mabilidad, gawa ng Unilab. 558 DZXL. Happy listening ngayong mga kay Ferdy Santos ng F2020 International Corporation. Good morning, Good morning, po. Ferdy. Good morning. Si Sir Tony Subega, isang punsoy expert, kasama natin sa linya. Sir Tony, yung binabanggit mo kanina, doon lang sa tanong ko na para lang sa kabatiran din, tayo sa Pinas, January 1 yung New Year, and then sa bahagi ng China, ng yung mga Chinese ay Feb 10. Feb. Feb 10, yes. Ito na yung simula ng Year of the Water Snake. Ito na yun. Ngayon pa lang. Water Snake, ngayong araw na ito. Alright. Ano bang kahulugan pag sinabing Year of the Water Snake? Water snake, kasi yung kabuuan ng elemento ng ahas mismo ay meron siyang tinatawag na young fire at saka dalawang young wood. Yung young wood, ibig sabihin ng young, lalaki, matigas. Yung fire naman na isa, yun ay lalaking kabayo yun. Yun ang kabuuan niya nung ahas, no? Yun ang earth sign. Pero ang heaven sign niya o ang nananatili sa taas ay tubig. Yun naman tubig ay babae. So babaeng daga na tubig. Yun. Parang masalimot, ano? Masalimot kasi dalawang klase yung sign. Isang heaven sign at isang earth sign. Okay. Ano ibig sabihin yan? Mas swerte o magandang taon to? Sa I Ching kasi, sa I Ching ang pag pinagsama yung tubig sa taas at ang apoy o ang apoy o ang kahoy sa baba, pag apoy ang nasa baba, sa taas tubig, ang tawag sa I Ching ay Chi-Chi. Chi-Chi, ibig sabihin nun, para kang nagpapakulo ng tubig. Tama. So maganda yung panahon para sa mga tao. Yun namang yung tubig na sa taas, ang kahoy ang nasa baba, ang tawag naman namin doon ay Ching. Yung Ching, yun ay doon. So, ibig sabihin, maraming pera ang mga tao. Ganun ang ibig sabihin. Sa I Ching, in reference to I Ching. Yeah. Meron ba kayo for this New Year, Sir Tony, na parang pangkalahatan na nakikitang pwedeng, alam mo yun, mangyari? Sa kabuuan kasi ng tawag namin Loshu grid o yung mga numero na naggagabay o mga bituin na may mga bilang. Bali doon, no? Every 9 years, nagbabago yung Loshu na yan at bumabalik siya every 9 years. So 2012, patapos o natapos ang cycle of 9. And this 2013, yan ang simula naman ng cycle. Oo. So ano hong ibig kong sabihin ho nito, sir? Ibig sabihin nun, halimbawa, kamukha nung ang Amerika, matagal nang nakaranas siya ng wuwang. Yung wuwang parang stale, ayaw umandar ang ekonomiya nila. Parang gano'n, no? Sa taong ito, ng 2013, umaano sila, aarangkada sila uli. And in reference to global economy, lumalabas kasi 25% of the US economy nakabase ang buong mundo sa kanya. So kung gumalaw ang ekonomiya ng Amerika, gagalaw ang ekonomiya ng mundo. At tayo sa Pilipinas ngayong taon, kamusta po ating magiging ekonomiya? Kumbaga, ang paggalaw. Ang star 4 tayo Star 4 ang Pilipinas kasama ang other Asian countries. Lumalabas doon in analysis, mas maraming investor o pera o kaperahan o mas magiging solido ang Philippine peso. Ayun. Pabor sa atin.
So, Sir Tony, individual tayo sa mga tao naman po din. Bagamat ang sabi nga ng iba-ibang taon tayo pinanganak, pero primarily ngayong taong ito ng water snake, Year of the Water Snake, ano mga taon yung mga pabor daw or medyo, alam mo na, paborable, maganda, maraming blessings? Kasi in reference to Ilyo pa ang tawag ay 168 or month slack, heaven slack, earth slack. In reference to that, ang pinakamaswerte is the dog. The dog. Ayun. Dog. Or mga lalaki na aged 60s o mga tatay. Bakit ho? Sila yung may star number 6. So, ibig sabihin, maraming tsansa ang mga Year of the Dog at as a matter of fact, may mga windfall sila. Meron talagang bubuhos. Ngayon, meron kasi ring kaming binibilang, no? Sa, hindi naman sinabing Year of the Dog talaga. Ang mga mabibiyaan ay yung mga year-ending zero, kamukha ng ating presidente na pinanganak na 1960. So kung ikaw ay hard metal form ka, marami kang chance sa panahong ito. At bukod yon, sa 168 pa rin, yung Ilyo pa na tinatawag namin, ang presidente natin ay nasa earth slack. Heaven slack yung dog, earth slack naman ang rat. Kasi ng tatlo, magkakaagapay sila. Yan. So... Mamali doon sa Icho, yung Iucho, yung 159 naman, sa cycle na yun, ang magkakagrupo naman, snake, hawk, at saka rooster. Kaya yung tatlo na yun, meron din silang arangkada sa panahon na ito. Ayan, yung Year of the Rabbit, sir? Rabbit, meron siyang gossip star, merong iskandalo, at ang pamilya mag-away-away. So, medyo tingnan nila yung sense of controversial talaga. May controversial. Challenging, Napareact si Joy. React talaga napareact si Joy, Sir Tony, dahil siya, rabbit. Nako, ang maipapayo ko sa iyo, Joy, isang araw-araw o sa umaga, bago ko umalis ng bahay mo, mag-alay ka ng tubig sa gitna ng iyong mesa. Ayun. Ako naman para mawala yung gossip star na yan o scandalo star. Ayun pala. Skandalo, ha? Nakadelikado yan. Sir Tony, itatanong ko, ako, Year of the Ox Wow! Maganda yun sa'yo. Maganda naman. Panahon naman ito na ikaw mag-aaral o meron kang seminar. Kumbaga mag-expand yung yung knowledge and wisdom mo for this year. Very good. 19 ko, 73 po ako, Sir Tony. Water ox ka. Water ox pala. At dahil water ox ka, ang life origin mo is 9. So pag kinuha natin yung life origin mo 9, yun ay anyo ng kabayo. Both lalaking kabayo at babaeng kabayo. Mga swerte sa kaperahan at isang posibilidad na umangat ang iyong posisyon pa. Wow! Talagang puro good news. Parang kabaliktad naman kasamang body. Foundation or yung mga bagay-bagay na yung kumbaga parang ilalagay ka sa limelight, gano'n. Nasimulan natin, Sir Tony, yung pagtatanong namin ni kasamang Joy. Ito naman. Pag horse naman daw, Year of the Horse daw sila. Horse, ingatan lang nila yung maging mabunutin sila. Pero sa unang buwan, yung Pebrero, Marso hanggang Abril, Mayo, ang mga year horse born ay may mga swerte hindi lang sa pera, kung hindi lagi silang yung tinututukan ng tao. Parang gano'n. Sila yung target positively. Parang gano'n. Okay. Pahabol to, Sir Tony, dahil naiwanan namin kanina. Nabanggit mo, at least para kay Pangulong Noy, maganda. Pero ang tanong dito yung love life daw niya, magkakaasawa pa ba ang Pangulo natin? Kasi may mga ibang pungsoy experts suggesting him not to get married. Oo nga daw Oo, kasi meron siyang swimming if she get married. Opo. So, maging binata na lang siya. Binata na lang siya. Pero marrying year na siya dapat. Marrying year na. Ang taga na rin sana, no? Oo nga. Tiger daw. Year of the Isa-isahin mo Tiger. na nga, Boss Tonit. May oras pa tayo dahil ang daming Tiger, Pig, Dragon. Ang mga year tiger, meron lang silang kontra sa snake, mga 10-20%. Other than that, maswerte pa rin ng tiger. Kasi una sa lahat, meron siyang form na kaayon ng tubig at kaayon din ng apoy.
Year of the Pig po, Sir Tony. Pig, kasi dalawa yung lalaking tubig ni Pig eh. Mag-ingat na lang siya dun sa magiging sentimental siya. Ingat na lang siya doon. Pero may mga chance siya kung siya ay isang trabahador o isang manggagawa. Isang posibilidad na siya ay makakapagtrabaho sa abroad this year. At marami siyang chance na umunlad siya sa taong ito base sa kaalaman niya. Ibig sabihin, mag-expand ang knowledge niya o mag-aaral sa uli o mga ganong aspeto. A Year of Dragon. Dragon naman. Dragon, may Peach Blossom Affair ang mga dragon. Okay. Peach Blossom Affair would mean may pwedeng mai-involve sila sa romansa o mga ganon. At pero may mga swerte rin sa kaperahan ng mga dragon. Aha, naku, ang dami ng tanong dito, Sir Tony. Sabi niya, patanong daw po, kapalaran ng ipinanganak ng May 9, 1975 from Marla Del Armino. Wood rabbit siya. Ang problema kasi ni wood rabbit, merong chen-chen, the thunder and the thunderous. Ibig sabihin, ingatan lang yung pagbibitaw ng salita. Pagkaroon siya ng control sa bibig, kung hindi kailangan siya magsalita, huwag siya magbibitaw ng salita. Dahil magmula pag nangyari yun, pwedeng siya ay mapaaway o masangkot sa gulo. Opo. Sir Tony, Year of the Rooster. Year of the Rooster, ang problema ni Rooster, merong quay, yung merong stain or nahihiwalay siya. Pero as a matter of fact, dahil siya nga isa sa triad ng snake, napakaswerte niya, ingat lang yung violent star. Merong violent star. Pero kung siya ay isang babae na pinanganak na 1981, isang posibilidad na magdalang tao siya ngayong taong ito. Ayun, 1981. Isa pa, October 8, 1974, Sir Tony. 1974, siya ay wood tiger. Ang wood tiger naman, sa panahong ito, medyo relax-relax lang siya. Kung nagne-negosyo siya, huwag siya mag-expand. Aha. Meron ko tayong texter 477. Makakapagtapos po ba ako ng pag-aaral? Pakitingnan nga ho yung kapalaran ko. Birthday ko po July 27, 1996. Sabi ho ni texter 477. Babae siya, lalaki? Naku, hindi nabanggit. Taga-Palawan daw siya eh. Oo nga. July 27, 1996. Kung babae siya, malaki ang chance niya na makatapos siya ng pag-aaral. Kung lalaki siya na fire rat, ang kailangan nito, meron siyang, yung magulang niya o kapatid niya, lagi siyang kukulitin na mag-aaral siya. Kasi medyo may parang, tawag namin doon, wagey. Lalo na rin sa lalaki. Ayun. June 18, 1974, Sir Tony. Lalaking tiger, medyo okay din sila. Ang babantayan lang niya, yung para bang... Babae daw po ito? Oo nga. Okay. Kung babae yan, 1974, ang life origin yan 7 eh. 7 is also rooster. Okay. So yung ganong aspeto, ang babaeng ito, yung basta wag lang yung matalak. Iwasan yung magtatalak. Okay, wala na. Para lang samantala natin, mga nagtitext dito at nagtatanong para kay Sir Tony. Okay, mamaya ng konti daw ulit. Saglit lang. Sir Tony, kamusta po ang nakikita nyo para sa May 13 May elections natin? Well, ang bituin pa rin ang in reference natin, yung low shoe grade 4. Low shoe grade 4 means friendly. Friendliness o yung meron silang amicable spirit. O amiable spirit. Ang mga tao, kahit magkakaaway, magingitian pa rin sila eh. Medyo plastikan lang. Mas lessen ang yung kumbaga patayan or yung mga violenting posisyon ng mga nasa politika. At least ngayong panahon na ito. Opo. Ayan. So hanggang plastikan na lang sila kumbaga. Plastikan or in a sense parang makibagay na lang sila. Ayan. Or ganon. At least hindi madugo. Hindi masyadong violent ang panahon para sa Pilipinas. Okay. Sumingit lang isa, may birthday daw po siya na March 29, 1962 from Gloria Olasio. Gloria, si babae siya. Water tiger siya. Kung dalaga siya, nakapag-asawa siya ngayong taong ito. Kung hindi naman siya dalaga, mag-iingat din siya dun sa Peach Blossom Affair. Ayun. Masasangkot siya sa iskandalong may kinalaman sa sexual.
Uy, skandalo. Naalala ko si Joy. Yun ang ingatan niya. Skandalo talaga. Maglagay. Paano kayo magkakaroon ng gano'n, no? Sir Tony, maglagay ulit na ano yun? Isang basong tubig? Tubig lang naman ang pang ano, kung gusto naman nila, kung mas potent, maglagay sila ng bato na soda light. Yan. Soda light. Opo. Ayan, so nasagot na kanina, no, yung love life ni Pinoy. So talagang baka magiging binata lang talaga ito, no, Sir Tony? Ano po ang mga magagandang negosyo o business na papasukin daw ngayong water snake? Ayan. Well, nung isang araw, na-interview rin ako sa isang radio program dyan sa Veritas. Opo. Ang minungkahi ko kasi, no, yung tubig sa panahong ito, dapat mga industriyang tubig. Mga may kinalaman sa marine life, pantaragat, may kinalaman sa karagatan, mga isda, mga aquatic resources, mga liquid form, tubig, at siyang breakthrough ng medisina. Meron tayong ganyan na pangyayari sa panahon natin. As a matter of fact, isa pang industriya na in reference pa rin doon sa low sugar grid na tinatawag namin, merong yun ding pagbabago ng disenyo, ng estilo, ng mga may kinalaman sa sasakyan. So, maraming may kinalaman sa sasakyan. Ayun. Sir Tony, sabi yung health daw ng ating Pangulong Aquino, kumusta naman daw? Kasi ang sakit na umiiral sa panahon na ito na kontra respiratory system respiratory system. So, medyo bawasan niya yung paninigarilyo niya. Ayun. Nako, pati. Good morning kay good morning kay Manager Janelle. Ay, si Boss Janelle, ano sabi? Love life ni Joy. Nako. Skandalo Oo nga. So, sir, ano to, yung politika, okay na tayo, negosyo, okay na rin tayo, Sir Tony. Baka may gusto ka lang din na i-share yung negosyo, nandiyan na po, na gusto i-share sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga, na maaaring gawin nila ngayong taong ito, or sa tingin nila, sa papaanong guidance ba po pwedeng maibigay, meron ka, please go ahead. Okay. Sa cycle kasi natin nga, na sinabi ko kanina, natapos na yung cycle 9. Ito na uli yung umpisa ng cycle 9. Na sinasabi, meron kang fresh start, yung start. At ang nasa gitna ng globe o ng bituin o sa taas, ay tawag namin ay yung rule of 5 o yung Tai Chi. Ibig sabihin nun, kailangan nung magsimula lahat. Maglinis ka ng bakuran mo, ayusin mo yung mga problema mo agad sa panahon na ito. Plus, meron double effect. Ibig sabihin ng double effect, kung maswerte ka ngayong panahong ito, maswerte ka. Ayun. Kung malas ka sa panahong ito, malas na malas ka. Ay, naku. So, medyo ang kalakaran kasi ng Tai Chi ay you pray. Yun ang keyword nun. Kasi ang Tai Chi, siya yung namumuno, posibleng siya ang enerhiya ng Diyos. Ganon. Wala pa rin tatalo talaga. Walang pa rin tatalo sa dasal Saka yung paglaban mo sa lumalang. Kung sino man yung dinidiyos ng taong yun. Tama po yan. Sir Tony, binibigyan po namin kayo ng muling pagkakataon lang dahil maraming mga gusto pa rin magtanong po at pumunta sa inyong opisina. Kayo na po mag-announce, Sir Tony. Saan kayo pwedeng tawagan at puntahan? Sige, pwede naman silang mag-text ngayon sa akin. Kaya lang hindi ko sila masasagot kaagad-agad. Opo. Pwede silang mag-text sa smart number 0919-894-0232. Ayan. That's 0919-894-0232, mga kasama. Yes. Opo. May clinic ba kayong pinupuntahan o pwedeng puntahan daw? Kasi on-call lang ako On-call, okay. Doon na sa bahay namin sa Caloocan. Opo. Ayan. Sir Tony, na-miss namin kayo makasama ng live na mas mahaba sa studio dahil nasa out of town daw po kayo. Pero marami pa naman pagkakataon, Sir Tony. Yes. Okay. Salamat po. Salamat, Sir Tony. Salamat. Yonghi Watsai. Alright. Happy New Year, sir. Okay. Thank you. Si Sir Tony Subega, isang pungsoy expert, psychic advisor, healer. Ang kanya po cellphone number na po pwede nyo makontakt or i-text muna siya ay 0919-894-0232. Ayan, napakasaklap naman yung sabi ko na Ano? Iskandal! Nako! Ini-imagine ko palang paano kaya ako mag-i-iskandal. Pag-uusapan natin yan bukas. Wag naman sana. Hindi, pag-uusapan natin kung paano ka namin bibigyan ni Boss Janelle ng supply ng tubig na ilalagay mo sa mesa. Ayan. Every day.
Ano bang sabi ng rabbit? Nasaan na yung listahan mo? Nako, baka makontra ang natin. layo, parehas din. Malayo ba? Kasi ang ox, kita mo, ang ox sa akin, patient, hardworking, reliable, courageous, loyal, intelligent, helpful, self-confident, conventional, kasama brilliant, body? in organizing. Bakit ang gaganda sa'yo? Isa yung sa'yo. Ano ba yung sa'yo? Clever. Oh, Ayan, peace-loving, generous, intuitive, egotistical, and sensitive. Intelligent in business and with creative ideas, but easy to have moods and indifferent. Wala naman, scandalous na nakalagay dyan, Mahaba-haba pa kasi ito eh. Oo nga. Wag naman sana. Ito, responsible towards family and believes in authority sa akin to. But sometimes may be too stubborn. Nako. May stubbornness ka ba dyan? Wala. Pero talagang nalilibang ako at may bagong revelasyon ngayon para sa iyo kasama Joy. Ayaw niya magpahula ng birthday niya. Pero yung taon na hulaan din naman. Ay nako mga kasama, ngayon po ay Sunday, Feb 10, Chinese New Year. Ano itong aabangan sa Ayaw nga, may mga, everyday may skandalo yan. So, hindi ako yan. Hindi ako yan. Tama nga naman. Pero hindi ako yan. Skandalo ng iba na ako lang nag-a-act dyan. Oo nga. Hindi kaya yan ang humahatak ng energy, yung segment na yan. Para matranslate sa'yo, wag naman sana. Ayan. Hindi mga kasama, una sa lahat po ay kami nagpapasalam kay Sir Tony Subega. At kanina kay Mayor Gia Gomez sa San Juan. Thank you rin. At sino pinakausap natin? Sa Dulang UP. Ayan, si William. Elvin. Thank you so much. And happy birthday muli. Ang pagbati galing kay sa ating RMN sales team kay Mr. Bonnie Aguilar ng Globe Telecom. Morning, happy birthday. Ayan, Sir Bonnie. And as usual, Sunday morning, tapos na ulit kami. Ganon-ganon lang, natapos na kami. Ayan, at banding-banding time na. Thank you so much, Miss Joy. Ayan, naku bilang bago tayo magpaalam, ayan, salamat sa batch natin, 2004. 2004, College high school. High school. High school. Okay. Ayan, nag-reunion kami kagabi. Wow. Ayan. Siyempre, papaalam na mo ang inyong bagong kasama mula mo dyan sa probinsya ko ng Cagayan na Imbaga nga bigat ti aldaw iti Sunday kada kayo amin. Elga Joy Garcia. Thank you, Miss Joy from the province of Occidental Mindoro. Good morning. Ako si Buddy Oberas. Mabuhay. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila. Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good Morning Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.